Naku po, medyo uminit na po. Ito hong palitan po ng mga maanghang na salita po mga kabida, no? Sa pagitan po ni Ombudsman Boying Rimulya mga kabida, no? At si dating Ombudsman Samuel Martires, ano? Ito hong si Ombudsman Martires, bumuelta po ngayon, ano? Nagbitaw po ng maanghang na salita laban ho dito kay Ombudsman Boying Rimulya. Sinabi po ni Martires po makabida, no? Na parang nagmukhang tanga daw, ano? Ito hong si Rimulya po makabida sa kanya hong mga aligasyon, okay? Na nagkaroon po ng secret decision po, yung dismissal po, ano? Sa kaso ho ni Senator Joel Villanueva po makabida noong 2019, kung saan po binasura po makabida ni dating Ombudsman Samuel Martires, ano? Yung naunang decision po ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales po makabida, no? Kung saan po ay pinapadismiss po niya ito hong si Senator Joel Villanueva dahil ho doon sa kanya hong involvement sa PDAF scam, ano? Mga kabida, ano po? Okay? Ang sabi po ni Samuel Martires, yun yung resulta sa panayhong press conference. Hindi ho niya alam kung ano po yung mga nangyayari ho sa loob mismo ng ombudsman, ano? Parang nagmukhang tanga daw ito hong si Boying Rimulya mga kabida, ano? Eto, babasahin ko lang po ito pong article ng Ang Balita Ngayon, ano po, mga kabida, ano? Nagmumukhang tanga si Ombudsman Rimulya. Ito yung kanila hong headline po, ano? Binanatan ni retired Ombudsman Samuel Martires ang bagong ombudsman na si Boying Rimulya matapos nitong maglabas ng mga pahayag sa ilang press conference kaugnay ng isu sa 2019 reversal ng kaso ni Senator Joel Villanueva. Ito yung sinabi po mga kabida, no, ni dating Ombudsman Martires. Payo ko po kay Ombudsman Rimulya, kung nakikinig ka, magtrabaho ka, tigilan mo ang halos araw-araw na press con. Biro mo, hindi mo alam anong proseso sa isang kaso, kaya kung minsan nagmumukhang tanga yung ombudsman. Aray, ang sakit naman po, ano, mga kabida. Eto, ayon kay Martires, dapat ay ituon ni Rimulya ang oras sa trabaho at hindi sa pagpapaliwanag sa media. Lalo't malinaw umano sa mga record na naibasura na ang kaso ni Villanueva noong 2019 sa ilalim ng kanyang pamumuno. Dagdag pa ni Martires, ang iso sa reversal ay tila panlilihis lamang sa mas mabibigat na problemang dapat pagtuunan ng pansin ng ombudsman, gaya ng mga ghost projects at flood control anomalies na patuloy na inuungkat ng publiko. Bago ito, naging mainit na rin ang palitan ng pahayag ng dalawang ombudsman matapos igiit ni Rimulya na tila secret decision ang naging aksyon ni Martires sa kaso ni Villanueva. Isang bagay na mariing itinanggi ng dating ombudsman. Ayan, mga kabida. Actually, pinanindigan po, ano, ni dating Ombudsman Martires po yung kanya hong desisyon po, mga kabida, ano, na ibasura yung desisyon ho, ano, ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales po, mga kabida, ano, kung saan po ay pinadidismiss po, ano, mga kabida, ito hong si Senator Joel Villanueva dahil ho sa kanya hong kaugnayan po doon ho sa PDAF scam, ano, mga kabida. Ang sagot naman po, ano, ni Ombudsman Martires ho dito, mga kabida, nag-file kasi ng motion for reconsideration ito hong si Villanueva, no? Since meron pong findings ng NBI po mga kabida, ano? Na yung perma ni Senator Joel Villanueva doon ho sa isang dokumento, ano? Forged daw yon. Tapos ang ginamit daw na letterhead, ano? Na sinasabi hong dokumento ni Senator Joel Villanueva ay hindi ho sa kanyang sarili hong party list, ano? Yung SIBAC, kundi Buhay Party List po, ano? Doon pa lang mga kabida, medyo suspicioso na po, ano? Yung record. Kaya yun,
Yun yung naging ground po ni Martires kung bakit ibinasura po niya, no? Pinagbigyan po niya mga kabida yung motion for reconsideration po ni Senator Joel Villanueva. At saka malinaw naman po, naka-record daw yan, ano? Doon po sa CCMS po ng Ombudsman po mga kabida. Yun yung problema, no? Mga kabida. Baka naman po, hindi ho alam po ni Ombudsman Remulla na meron pong CCMS dyan sa Ombudsman. Kasi kung alam po yun ni Remulla, hindi na po siya pumutak po mga kabida, no? Patungkol ho dito, ano? Kasi kung tutuusin po, nakakahiya po ito, di ba? Yun yung punto po ni dating Ombudsman Martires. Ang kanyang punto po dito, atupagin mo yung trabaho mo bilang Ombudsman at tigil-tigilan mo na yung araw-araw ho na press conference. Kasi ho, parang nakafocus po itong si Ombudsman Remulla po mga kabida, no? Sa kanyang press conference sa everyday, ano? Na hindi man lang siguro niya pinag-aralan yung dynamics po dyan po sa loob po ng Ombudsman. Okay? At imposible naman po, wala akong nakapagsabi po sa kanya. Yung mga staff po niya, ano? Yung in charge po ng CCMS po mga kabida, meron palang record dito. Okay? Na dismiss na pala yung kaso ho ni Senator Joel Villanueva. Wala ho bang nakapagsabi po, ano? Kay Ombudsman Remulla po mga kabida na tapos na po. Dismiss na po yung complaint po against Senator Joel Villanueva po mga kabida, ano? So, nagmukhang tanga tuloy, ano? Ito hong si Remulla po makabida dito ho sa issue po ni Villanueva, ano po. So, yun po, ano? Ang problema lang po kasi, parang pinalaki kasi ito hong naging desisyon po ni Martires po, ano? Mga kabida. Bago lang po, may narinig po ako, ano? Isang interview po ni Miss Karen Davila po mga kabida, no? Kay dating Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna, ano? Sinabi po niya na pwede hong mahaharap ho sa administratibong kaso ito hong si dating Ombudsman Samuel Martires po mga kabida, no? Kung mapapatunayan po na meron pong negligence doon ho sa kanyang desisyon, ano? Kasi ho, dapat daw yung desisyon po ng Ombudsman mga kabida naka-attach yung rolyo. May tinatawag po silang rolyo, ano? Bawat decision po ng Ombudsman, meron ng rolyo yan. At yung rolyo po ay open to public. At ang sabi po mga kabida ni Ascuna, ano, maari pong mahaharap daw ito hong si Martires sa posible hong pagkansila ho ng kanya hong retirement benefit po mga kabida, no? Kapag mapapatunayan po mga kabida na meron pong irregularidad, ano, doon po sa naging decision po niya, ano, para ibasura ito hong kaso po ni Senator Joel Villanueva po mga kabida. At ang worst po dito, baka matanggalan po ng kanyang retirement benefit daw, ano? Kung mapapatunayan po mga kabida, ano? Kasi malinaw po doon ho sa pahayag po ni Justice Ascuna po mga kabida, no? Na dyan po sa Ombudsman, bawat decision daw, dapat naka-attach yung rolyo. May term po siyang ginamit, ano? Rolyo, mga kabida. Itong rolyo daw ay open to public daw ito, ano? Okay? At siguro, kung hindi man po ito nakuha po ng media, kasalanan na po ng media yon, ano? Kung meron pong naka-attach na rolyo po mga kabida, yung naging decision po ni Ombudsman Samuel Martires doon ho sa kaso po ni Senator Joel Villanueva, ano? Mga kabida. Okay? Kung meron po, malinaw po mga kabida na meron pong regularity doon ho sa naging desisyon. Okay? Pero dito naman po sa time frame, okay? Yung timeline po niya mga kabida, since 2016 po, ano? Nagdesisyon po ito kung si dating Ombudsman Conchita Carpio Morales po mga kabida, ano? Na dapat i-dismiss ito kung si Senator Joel Villanueva. Kaso lang po, yung motion for reconsideration po ni Senator Joel, ano? It took 3 years after, ano? Bago ito dinesisyonan po ni Samuel Martires. And according to former Supreme Court Associate Justice Ascuna po mga kabida, yung span of time from the motion for reconsideration hanggang dun ho sa promulgation po, medyo mahaba na po, ano, mga kabida. So, posible hong meron pong violation ho sa saligang batas. Pero, it does not follow na
meron pong irregularidad doon ho sa naging desisyon. It doesn't affect doon ho sa desisyon po mga kabida, no? Kung meron pong naka-attach na rolyo doon po sa kanyang desisyon noong 2019, ano, mga kabida. Diba? So, lapses yon sa part ni Martires kung sakali hong hindi ho niya madedepensahan po mga kabida kung bakit umabot po ng 3 years. Okay? After nag-file po ng motion for reconsideration, ito hong si Senator Joel Villanueva po mga kabida. Okay? So, yun po. Okay? So, abangan na lang po natin ito hong sagutan po ng dalawang mga ombudsman, ano, mga kabida. Kaya nga, magpakitang gilas ito hong si Boying. Okay? Para po hindi ho siya kansawan po mga kabida ni dating ombudsman Samuel Martires na wala hong alam diyan po sa loob po ng kanyang opisina. Mag-aral po itong si Boying Remulla po mga kabida, no? Sa kanyang hong trabaho bilang ombudsman. Diba? So, yun po. Okay? Ito, very exciting. Ito hong kanilang bangayan po, ano, mga kabida. Kasi po, may sinabi po ang Malacanang Kasi po, parang aabot ito ata mga kabida sa investigasyon, ano? Kasi may binanggit po ito hong si Undersecretary Claire Castro na paiimbestigahan daw ito hong naging desisyon po ni dating Ombudsman Samuel Martires, ano, na ibasura ito hong kaso po ni Senator Joel Villanueva. Kung meron bang irregularidad po doon, ano, sa action po ng dating Ombudsman po mga kabida, no? So, yan po. Abangan na lang po natin yan sa susunod na mga araw kung ano po yung development dito ho sa issue po ng kaso ni Senator Joel kung saan po ibinasura po mga kabida ni dating Ombudsman Samuel Martires noong 2019 after na naglabas po ng desisyon yung unang ombudsman po mga kabida na si Conchita Carpio Morales noong 2016 kung saan po ay pinadidismiss po niya ito kong si Senator Joel Villanueva.